TNC? Meron. Makamineski. Medyo mas maraming Makamineski dito, no? Siyempre, nandiyan kasi si Sludge, aka The Goat. Mas maraming Makamineski pala. Pero siyempre... Pero marami-rami na rin Maka-TNC, ah. Oo, kasi ako, isa akong TNC. I've been converted, yo. Pero let's see. I think Yamato naman ang Mineski dito due to their experience. But TNC is slowly getting there. Minsan lang may mga decision making sila na nagkakamali. Sobrang mali. Pero it's part of life di ba? Oo, ganun talaga. At alam mo, napansin ko pare mula nung ESL1 yung Bloodseeker permaban na talaga, no? Masyado masakit. Oo, depende yun. Pero duduguin ka kasi talaga sa Bloodseeker Masyado masakit sa ulo yung nadadala niya. Yun talaga yung kwento dito. And of course, you are watching TNC versus Gigabyte sa the Radiant side. It's TNC, Gigabyte getting the Dire side, Tusk, Gyrocopter, Kling, samantala Queen of Pain, Winter Wyvern, and Dazzle. So, pwede Pero napansin ko itong TNC ang hilig sa heal nito. Kanina Undying. Ngayon naman, Dazzle naman, tsaka Winter Wyvern. Kanina rin may Witch Doctor Undying sila, first game. Kumbaga mahilig sila sa doktor, no? Siyempre, lunas sa damage. Heal. Grabe tong MI parang gusto na ng suntukan. Clinks and Bounty Hunter, dalawang sneaky. Tapos meron kang Tusk, Gyrocopter. So, I think this is a good pick para sa MI. Pero ang question dito sa TNC, if you're from TNC, paano mo papalagan yung MI ng ganitong lineup? What do you think? What do you think, Trek? Sa tingin ko, alin ba? Yung Mineski? Oo. Hindi, TNC. Paano babalag sa lineup ng Mineski? Actually, hindi ko nga maintindihan kung paano gumagana yung draft ng TNC. Hindi ko maintindihan paano sila nanalo kanina. Walang stun, walang ano. Ang ginagawa lang nila, nagsasama-sama sila. Tapos, sustain lang ng sustain. Basag. Sustain, basag. Pero, kung ganun type ng playstyle na naman yung lalaroin nila, yung Mineski sa tingin ko, kailangan nilang mag-pick ng hero na malakas talaga bumawas, na hindi enough na i-sustain. Alam mo, itong Tusk, malakas ang power nito, face of the earth yan. Yung mga kaibigan, mga bagong, ang skill niya ay snowball, pero sabi ni Kuya Duno ay rolling thunder. Ang skill ni Boneclinks, mga kaibigan, strafe, searing arrows yan. At sinabi ni Kuya D, rocket. Ibang klase talaga si Kuya D yata ay medyo kinulang sa terms. Pero ito mga kaibigan, tigisang pick na lang ang magkabilang teams dito. Darkseer is the ban for bakit? Hindi ko talaga mapaliwanag yung mga draft ng Masakit ang Darkseer trike pag na-set-upan ka ng Naga or something. Yung lately sa ESL1 nakita natin yan. Pero ngayon kasi not an area stun na naman para sa TNC. Parang yung rule ng TNC, no stun, pure heal and damage. Ganun yung binipick nilang lineup dito. Sa kabila naman, Mineski with that standard picks, Klinks and Gyrocopter. Isipin mo pare, yan yung lineup ng TNC kanina. Oo nga so nagkakatansyanan tayo dito. We would like to thank our sponsors. Of course, PLDT Home Telbad and Smart GameX. Gold sponsors, SMCT Clark, Cyberzone, Nvidia. Official gaming partner, Garena. Official PC provider, Mineski Infinity. Happy 10 years. Official organizers, MET, Garage Concepts, and of course, Monster Energy Drink and Youth Vote Philippines. Yan, syempre maraming salamat sa Monster Energy Drink. Alam mo, ang pinakamalapit dito, silencer. I like this. Para pag pumalag yung maganda to. Nice pick coming from Mineski. Silencer. Alam naman natin ang pangontra sa kahit anong skiller yung manahimik sila. Manahimik sila sa Kangkungerts. Pero nakikita ko dito sa TNC, hindi na naman sila titigil mag-push. When you have a Dazzle and a Winter Wyvern, it's almost assured na sino man yung i-go ng Mineski, mabubuhay. At dyan nababawi. Sabi nga ni Kuya Duno, ang pagbangon ng api, kung sino man yung mag-grave, tapos mabuhay at mahil yung hero na yun, doon nababawi yung TNC. Pero with the silencer at the final pick, kung sino man yung i-go ng MI, minimake sure nila na hindi makakabato ng skill yung Dazzle at Winter Wyvern para hindi mabuhay. Pero so technically a counter for TNC's lineup. Pero tama ka doon. Pero ang problema naman dito sa MI, ang engagement lang na meron sila, Tuskar at... I like this! Grabe nilabas ang alas ni Kuya AU. Eto na. Oo nga, mukhang Mipo kasi ang nilabas na dito. Technically, back to sorry ka dito, Trike. Back to the drawing board. It's 1-1.
And kung sino man yung makakuha ng ano dito, ng win, it's... One win to go. Oo, laki ng One win to go kung sino man ang manalo dito. At grabe, I like this picks from TNC. Napakaswabe ng pick ng TNC, parang hairstyle ko mga kaibigan. Napakaswabe. Nangyari sa hairstyle mo, Trike? Wala eh. Ano na, iba na yung panahon ngayon eh. Ako nga Tapos na yung panahon ng mga Koreano eh. Actually, ako nagising lang ako at numipis na yung buhok ko eh. Stephen Curry hairstyle yun, di ba? Oo, Stephen Curry. I like it. Thank you very much, Golden State Warriors. Easy 5K. Mwah, beautiful. Beautiful basketball. Oh, so ito. LeBron James, I'm sorry. You're the best player in the world. But, wala na eh. So ito mga kaibigan, we're live in SM Clark at nandito tayo sa EST. Ang magkalaban, dalawa sa pinakamabigat na teams ng Dota dito sa Pilipinas ang nakataya. 80,000 pesos. Ang first place, 70,000. At ang second place ay uuwing luhaan dahil 10,000 lang ang kanila. Pakilala mo na sa side ng Radiant Trike. Si Jesse Vash, mga kaibigan, ang gumagamit ng Toscar. Si Kuku, mga kaibigan, ng Bone Clink. Si Jules, ang Gyrocopter. Si Gio, ang Silencer. At si Owa, ang Silencer. Ang Bounty Hunter. Sa kabila naman. Bounty Hunter pala, sorry. Oo. Si AU, ang Miporino, Masterino. You have Cancer, Lancer, Tihi. 7 as Winter Wyvern. You have Noji, aka Daniel Patilla. Ang Dazzle. And last but not the least, Sam H. Grabe yung Queen of Pain ni Sam H, ha. Wala impacto, pre. Sinasabi ko sa inyo. Kung meron kayong idolin na Queen of Pain, bukod sa ating dalawa, i-idolin nyo na itong Queen of Pain ni Sam H. Hindi ko pa nakita yan, Pero ang ganda ng first item niya, double jerk. Double jerk. Ang pinakamaganda dito, Trike, nakita mo yung item? Yan ang maganda. At syempre, kung kailangan nyo yung pambili ng item na yan, huwag na kayo magkatubili kasi may game extra. Kahit gamit nyo yung smart load nyo, pwede na, di ba? Oo, pwede. Anytime, game time. So, alam nyo na, kung appearance lang ang labanan at wala kayong skill, daanin nyo sa cosmetics. Appearance, no? Oo. Nakakasindak yung hero ko, pero... Makakita ka ng Queen of Pain na ganyan, Uy, 7K ML to. Ang ganda nga nung pakpak niya. Ang ganda ng talukap. Diba? Ito, tingnan natin to. Mas malupit talaga pag with wings. 5K MMR to. Ang ganda ng ano. Kita mo yan. Ayan, inapo yan. Nako mga kaibigan, nakasalakot pa si Tihi dito. Ayan. Nasalakot ka pa, ayan. Grabe naman si Kuku. Pinapakain ng apoy mga kaibigan dito si Tihi. Grabe si Kuku mangharas. Well, anytime na iiwan mo sa mid lane. Ano ang pambansang prutas, Lon? Diba, ano ba? Mangga. Kaya nga laging bitbit na ng mga Uy! Pero ito mga kaibigan si Tihi! Oh my God! Matadaan yata sa Chipoy dito pero uy! Wow! What an escape! The great escape! Ang ganda ng takas niya doon, pare. Sneaky sir na. Tignan mo, kadalasan ngayon si Jesse Bash dala ang pambansang prutas. At ito si AU. Naku po! Makakatikim tayo ng Miporino Masterino. Pero first time sa Pampanga. Ngayon lang makikita ng mga kabalin yan. Look at this. 7-1 na ang score. And Nick, binabati ko nga pala si Nico Pangilinan, isa ling tiga Pampanga. Yun. At syempre, isa sa mga pang project heads ng ano natin dito, ng Met. Okay, so ito mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin. Team Relay ng Nueva Ecija, binabati ko rin pala kayo. Ito mga peeps. Uy! Nagkakitaan! Hello, baby girl. Blink out ka, girl. Ayun, silence ka, girl. Tamang banat lang mga kaibigan ng ginagawa nila dito. Kumbaga nagpapainit pa lang ang magkabilang teams. Mineski against TNC. Sa tingin ko medyo mas maganda-gandang bakbakan to kaysa sa kanina. Kanina medyo malata malata. Let's see. Alam mo kasi, ang MI, ang isa sa pinakamalakas na strengths nila, yung rumble ng rumble. At nananalify yan ng TNC kapag nagsama-sama techniques sila. Nako, pero mukhang naubusan na ng gas dito si Kuku kakabanat. Tignan mo, wala na siyang mana, pero parang wala lang talab kay Tihi kasi the CS will tell you na almost the same lang sila. Ang galing din kasi ng concept ng TNC Everything based on the heal. Dinadaan nila talaga sa heal dito. Team hospital style. At so far, it's paying off. Tsaka sila lang yung nakita kong ganitong type yung strategy Lahat gusto pumatay sila. Gusto nila mabuhay And of course, mga kaibigan, ito. Si Toscar Jesse Bash. Nako, makamatay. Gulong itlog, gulong AU. Gamitin mo na ang pambansang mangga, Jesse Bash. Hindi, kumain na lang po ng mga kaibigan. You don't mess with the micro. Pop ka, boy. First blood. I tell you, son, you don't mess. Pero here comes Owa, mga kaibigan, ang pagbabalik. Tingnan natin kung mapapatay niya dito si AU and Owa. He goes down as well. Ang ganda ng responde. Pinapatay pa talaga si Bash. Saktong-sakto dating ni Owa doon. Patay na si Bash, no? Kumbaga, pulis. Ganun talaga datingan ng pulis sa Pilipinas, mga kaibigan. Hindi ko naman nila lahat.
katapusan na bago rumisponde. Sa pelikula lang naman yun. Oo, tama yan. Baka may police dito. 7, well, wala na siya magagawa doon. But still, getting the first blood is a huge advantage actually para sa isang Meeple Lord na si AU. Yep, so hello sa lahat ng nanonood ngayon. This is EST or the Esports Tour. So sa lahat ng nagtataka kung ano ba itong pinapalabas dito, this is the first time in Pampanga. Ito po yung tinatawag na esports where video games are now played as sports. Yes. Umaabot hanggang sa, actually 200 million pesos ang World Championship nito. Although hindi tayo kasali doon kasi kinapos tayo, pero ganun kalaki ang at stake na dito sa sa gantong mga games. Medyo na gano'n, nag-inasim ang Queen of Pain ni Sam H dito. Anytime na meron kang silencer, dapat relax ka lang. Kasi kung Queen of Pain ka, mawawalan ka ng pasensya eh. At pag nawalan ka ng pasensya, alam mo na ibig sabihin nun. Magugutom. Magagalit ka. Magagalit ka. Magiging greedy ka eh. Pagka naging greedy ka, simula na ng gulo. At pag naging greedy ka, magiging masama ka, magiging Dark Lord Sith. At may the force be with you, sabi ni... At pag naging Dark Lord Sith ka, magiging ano ka na nun? Mapupunta ka sa movie. Kalabang ka na ng mga Jedi. So ito mga kaibigan. Savage. At niraratrat nyo ng lason mga kaibigan, mala Oberyn Martel. At masakit, Kuya Eddie. Ang lason, pero ang bagal naman ng hotdog nito. Spam hotdog mga kaibigan ang ginagawa dito at aruy. Ang sakit din ng bawas dito so far mga kaibigan. At ito, si Kuku, magbobote siya dito. Okay to, good choice to. Bote grow. Masakit rin kasi yung yung lance ni Kuya T. Sa mga nagtatanong ba't nawala yung in-game sound? Kasi masyadong Nagkakarinigan eh. And of course, binabati natin yung mga repa natin na nagpapabati dito. Nagpabati sila, hindi nila sinabi anong pangalan nila. Nice move! Pero binabati ko yung Team Rayleigh. Yan. At ito mga kaibigan, si Jesse Bash, dala pa rin ang kanyang pangswerteng mangga at hindi pa niya nagagamit. Siyempre, mga kaibigan, ginagamit ang signature Botic Row ng Pilipinas. At tuloy-tuloy ang pag-Botic Row dito. So ito mga kaibigan, Jesse Bash, masaspatan mga kaibigan si Tihi. Tingnan natin kung ano mangyari. Suntukan 101, 3v1 ito. Mga pips. Oy! Tihi, delikado dito. Nako, gumulong ng snowball. Oy, pero the hill is real. Mukhang mamamatay siya doon mga kaibigan. Pero nandito si Dazzle, here comes Winter Wyvern. At nagkakagulo na dito. Kuko mga kaibigan, pero here comes AU. Nako, ang ganda naman ang pasok ni AU doon. Counter initiation coming in by AU. Pare, travel na. Oh my goodness. Owa still wala siyang magagawa doon. Pero ang pinakamaganda dito na nakikita natin, Mineski again getting the kills. Early aggression will mean maybe better items for their supports. And of course, kung sino man yung nakakill, AU, ang bilis. Sobrang yaman ni AU. 6-minute travel yan, pare. Oh my goodness. Imagine 6 minutes naka-boots of travel na si AU. Ganun kabilis. And this looks bad for Mineski. Totoo. Nako, marami-raming problema ang dadalhin dito ng Mipo. I think this is a very good choice for TNC. Si Mipo kasi magse-secure ng late game potential ng Top, pare, top. Top. Medyo nagkakapatayan dito mga kaibigan. Hindi. Nakatakas. Pero here comes the counter to at magpapatay pa. Counter initiation, ang grabe naman yun. What a play coming from Team Mineski. 4-2 ang score, lamang ang 4. Obviously. Simple lang naman ang 4-2, lamang ang 4. So ito, AU. Nandito. At nako, grabe naman ang pinapakita. I think at some point ma-outscale yung level ng Mineski ng TNC if this goes. Actually, wala silang pambigil sa Mipo yun yung kwento dyan Yun yung pinakamalaking problema nila. Actually, hindi naman sa walang pipigil. Early game lang nila, yung Mipo, sure farm, sure level. Hindi siya mahirapan. Paano kaya nila makukontrol itong Mipo? Yun talaga yung pinakamalaki nilang problema dito. They have to check Mipo dahil pag tumagal pa to, sobrang malaking sakit na ulo na to. Nakakikuko na yung bola dyan, Trike. Tsaka isa pang malaking problema nila, Lancer dumadami, Mipo madami, wala sila masyadong multiple target. Oo, totoo yun. Ang pinaka-AOE lang nila dito is yung Ice Shard, tsaka yung cooldown. Wala silang pantanggal ng mga ganun. Oo, medyo marami talaga silang isipin mo pre. Pag yun, nag-ulti si Noji ng lahat ng yun, yung may Phantom Lancer plus yung Mipo Lords. Naku, sakit sa ulo. Ito, sagot. Yan ang sinasabi ko, Trike. Yan ang sagot. Gangkin mo lang ng gangkin ang Mipo Lord. And so, nakakabawi dito yung Emma so far, nakakalamang ang TNC. Pero nakakabawi yung Emma in terms of net worth, no?
XP still Mineskis dahil napakarami nilang kills. Tsaka constant farm din kasi yung ginagawa ni Clinks. Ako kung ba't ko nasabing medyo nakakalamang ang TNC dito, the fact na ang Mipo mo 6-minute travel, ang laking impact nun eh. Ang laking impact nun hanggang mamaya. Going to mid and late game, no? Try pag hindi napigilan ng MI. Ang dami kasi pwedeng gawin ng Mipo eh. Pwede siyang mag-split, pwede siyang kumil, pwede siyang mambuisit. Diba? Kumbaga multi-purpose hole yan eh. Oo nga. Pwede bang kung lagyan natin ng konting sounds down? Mahina lang. Lagyan natin ng konting in-game sound down direct. Para hindi naman malungkot ang bakbakan dito. Kasi minsan, nakakamiss rin yung kilig factor eh. wala kasing sound eh, diba? So, ano ayan, konting sound lang naman para hindi rin sila magulo. Oo. Back to the game tayo dito. So ito, let's see. At Tihi on the top lane at nandito rin si Owa. Ang problema kasi dito sa TNC, masyado silang maraming heroes na kailangan pa-farmin. Yung balancer, kailangan bantayan yan. Yung Queen of Pain, well, syempre, kailangan niyang gumang. Pero, question is, pagka gumang siya, pero wala, ibang klase itong Mipo na to, pre. Ibang klase. At ito, medyo nakaka-farm ka na maayos. Uy, Ogre Club, Agans. Agans. At relax lang kayo mga kaibigan, may dumadaan trend. Easy breezy. Going into the game, napatay ang Queen of Pain, walang kalaban-laban dito. If there's one thing na maganda sa Mineski, sa Manila, kulang ng trend. Dito may trend eh, no? Kayang-kaya nilang pumatay ng kahit sino in the shortest amount of time possible. All because of this bounty hunter +1. Kumbaga yung pitas factor nila sobrang lakas. And of course, ang pinakamaganda dyan, once the silencer already has that level 6 global silence, sino man yung babackup, patay pa rin. Kasi hindi makaporma. Tama ka dyan. So yun yung pinakakailangan gawin talaga ng Mineski dito is to capitalize on that global silence. Kasi dun sila lamang eh. Sa tingin ko nga lamang pa sila dito kung 5v5 ang bakbakan eh. Kasi magagamit nila yung silencer ng maganda. Ng lahat. Ng lahat. Pero ang problema, kahit naman ma-silence mo yung 5 Mipo, kung split lang yung gagawing laro nila, medyo alanganin pa rin eh. Tsaka pag yumaman yung Mipo ng ilang slot yun, 30 slot. Hindi naman. Hindi naman. Sobrang dami at ito, nakapatay. Pero ito, here comes the engagement. Nakatagger na pala si Vash mga kaibigan. Tingnan natin, pero nice counter go. Coming from TNC. Hahabol sila dito. Lance mga kaibigan on Kuku, pero mapapatras siya dito. Oh my God, that's a good reaction coming in from TNC. Killing the Gondar by Mr. Sam H. And of course, yan na yung bawi factor na sinasabi natin dito mga Bart. Queen of Pain is one of the most versatile heroes dito. Ang problema, hindi siya pwede masyadong maging greedy. Pag nag-blink in siya, pwede siya ma-silence tapos na ang boxing. And of course, may Gondar at merong Clinks ni Kuku. Mahirap pumwesto yung Queen of Pain. May takot siya. Tama ka dyan. So pero na-offset naman yun, meron namang Grave. Medyo passive tong laban natin 11 minutes in the game. Siguro yun na talaga yung gustong gawin ng TNC no? Alam nila na yung Mineski mahilig sa bakbakan. Ngayon, iwas pusoy na lang kami. Tama yun. And of course, Trike, at the end of the day, pagka yumama naman yung Mipo, ang bilis lang mag-Roshan. Lahat ng objectives actually, napakabilis lang. Tsaka kakaibang mag-aganims nung si Mipo ni hinuhuli niya yung point booster. Hindi ako nakita ng ganyan. Wala kasing dagdag yun eh. Wala kasing dagdag na sa Mipo. Walang dagdag na base stat sa Mipo, no? Oo nga, no? Tama. Walang dagdag na base stat sa kope niya. Kasi hindi bumabasa ng HP tsaka yan eh. Oo nga naman, may punto. Basic stats lang yan. Yun. Kaso 3 stat kakainin nun. Pero sa bagay, ganoon naman talaga buhay. At ito, dala pa rin mga kaibigan ni Jesse Bash ang kanyang mangga. Ang manggang hilaw. Every time you see na naghihirap ang MI, ang ginagawa nila, bumabawi sila sa kills. Ngayon, TNC already just on a defensive mode again. Pero dito sa baba si Jules, mamamatay sa kamayata ng TNC dito. 1 need to go, mabubuhay pa. And Jesse Bash with that counter go. What a play coming in. At naku, nang kamali pa ng pinasukan ng Liga. Sam H does not have the money. Can she blink out? Yes, she does. Saktong-sakto ang blink out ni Samich doon, pero hahabol si Owa. The grave is real. Napaka-fast hands. 7k MMR. Grabe naman ang galawan from DNC. 9-3 ang score. Pero Jesse Vash gets the kill, mga kaibigan. Grabe yun, no? And this is why you value Bash as your off-laner. Marami nagsasabi na medyo... Madalas siya nababash, pero... Nababash siya! Pero here comes Bash again, going for Jinoji. Sinapa! At mamamatay. At
Tapos, ang boxing lumipad, ang kaluluwa. Hater ka pala, ha? Hater you, ha? Sapa! Yan ang mabibigay At naku po, may namatay na naman. Si Sludge, considered the GOAT. 2-0. Etong pace na to, pare, medyo going on the side of Mineski, especially pag ganitong bakbakan. Kasi nangyari, Meepo is forced to farm for his next item. At dahil nagfa-farm siya, it gives a very good leeway para sa MI na i-assassinate yung iba niya mga tropang hindi nagfa-farm at malalambot. Ang pinakamasakit sa ulo dito, oo nga nakaka-farm si AU, pero yung mga kampi niya, Trike, binabaw sa limot. Oy, pero ito na naman yung kaguluhan dito. Let's see kung ano mangyayari. And oy, walang naiwan sa Pampanga. Sayang. Akala ko may maiiwan. Pero yun nga, sinasabi nga natin, at this point, the map control for Mineski lumalaki na. And yung pinaka nakakatakot dyan kasi, ito si Kuya Owa grabe manggamol truck Alam mo yun? Oo, ang ganda ng ginagawa niya, tinatrack niya Ang ganda ng ginagawa ni Owa. Parang kung kahit ano nakita niya, kinakain niya din Oo. Okay, so ito, let's see mga kaibigan. At tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan so far. This is EST. At we're in SM Clark, Pampanga live. Hello sa lahat ng viewers natin online. This is Strike. I'm together with Lon. Thank you to GameX, of course. Oo, so at right sa iba pa mga sponsors natin. Ito, is this the response? Hoy, si Jules! Masasmatay siya dito. Naku po! Naku! Si Jules delikado dito. Focused by 3 heroes, mga kaibigan. At ito, Kuku, sumasabay dito. Going for 7. 1 need to go. Here comes Smash. Tingnan natin kung abot siya. Jinoji, binubuhay pa dito at pumapalag. Pero ito, uy, mukhang yari siya dito. Uy, grabe naman. Pinagsama-sama na lahat. Pero ito si AU, ang tagapagligtas. Inahabol si Owa. Wala. Hoy, ginagawa mo dyan, Bash, ha? Kanina pa. Inahabol sila. Uy, nawala. Nag-poop. Oh my God. Where's the people, yo? At ako, sinapak! Oh my goodness! Jesse Bash, double kill. Grabe ang galawan ni Bash doon at si AU. Alam mo si AU saan nagpunta? Di mo sa mid. Ay nako, bahala kayo dyan. Magpa-farm na lang ako. Pinoy, yapi, push! Boom! Wala siyang pakialam. Hindi nawasak. Oy, nakikita mo ba yun? Oo, ito. Wasak dapat ang EDSA pero wasak ang creeps. Nako, nakikita niyo yan. Si Reka! Si Reka, mga kaibigan! At ito, oy! Ano ba yung nangyari? Ito, turn around, mga kaibigan! Oh! You don't do that to the Maple Lord! Pero oh my God! May extra! Ay! Patay ka rin! Anong patay? Ikaw rin! Revenge kill! Revenge kill is real! Ito, tumatakbo si Bash, mga kaibigan! Gulong ito! Gulong! Oh! Roll the Blacker! You don't mess! Uy! What a play! What a play! Blink out! Saan kaya nagpunta? Naguhula, mga kaibigan ng TNC! Nasa na kaya yung... Nasa na kaya? Ay! Pass! Rune! The rune is real! Oh, anong pinaglalaban mo dyan? Oh, ano? Easy, oy! Okay na. Alam mo, minsan talaga, pare, ang buhay nasa likod mo na. Grabe sa ika nga ni Kuya D. Rolling Thunder dito. Blink out. What a player. Nagulat yung, ano papalag ka ba? Akala ko kung anong gagawin ni Bash binunggo sabay blink out. Ang ganda ng play na yun. Napakahusay. Parang ano talaga parang telenovelang Pinoy Parang shaking. Yung magkikita na sa jeep, tapos biglang Makikita na, inaway pa. Tumalon dito. Ayun, Mara Clara, pinagpalit ang baby. The classic storyline. At ito mga kaibigan, tuloy pa rin ang bakbakan at score 16-5, nakakalamang ang Mineski. Grabe si Kuya Kuko na nakipagpalitan sa apat. Kumbaga, naghanap siya ng riot, sinama niya pa yung mga wildling. Nagkataon dito si Kuya Ayu, nagtago. Binakpak siya ng 3. Di namatay si... Ang tapa kasi ni Kuya Kuko Huwag ka papalag sa 4. Oo, namatay si Ayu. Silence. Nako, patay ang Kuya Ito na naman si Captain Reka Kuko, mga kaibigan. Going for Jinoji at Jinoji mukhang hindi na makakapag-spell dito. Grabe, solid yung banat ng teams na yon. Grabe, at so far, what a game this has been. The score is 18-5 pero in favor of Mineski. By TNC, hindi pa tapos to. But right now, parang Meepo against the world ang labanan dito. Kakayanin kaya ni AU na buhatin yung kanyang team, pero gaya na nakita natin, si Lebron medyo kinapa sa Golden State Warriors Oo, totoo yun. Sa tingin ko medyo mahirapan si AU dito. Hindi na daw nag-e-exist ang one-man show Hindi ko alam kung totoo yun Pero 4-man show naman siya Oo, actually magiging 5-man yan mamaya. Mamaya magiging 5-man show naman yan. Pero let's see kung kaya niyang buhatin to AU. Pero nandyan din naman si Tihi Pero kahit na naka-free farm si Tihi kanina, mahirap siya para sa free farm. Payat na payat kasi nga ang problema, even though nakakayaman siya, actually may takot siya May takot siya sa truck Anytime na matruck ka, parang katapusan mo na
anyone not named Mipo, goodbye hotdog pag trinak. Kasi syempre nandiyan si Jesse Bash, mamaya bigla kang gulungan ng snow. O kaya sabi ni Kuya G, Tsaka ang bilis Rolling Thunder. Ang bilis magpayaman nung ano eh. Na? Nung truck eh. Oo, totoo yun. It goes well with the playstyle of MI na rock ng rock. Oo. Okay lang na mamatay kasi may track gold. Parang ganun eh. Oh, sulit. Sulit. Kumbaga mabilis ang bawi nila. Oo. Yun yung nangyayari at ito. And of course, syempre, Trike, pag na-track ka, may psychological pressure na ako na yata ang At ito, susunod. baba. Meron na namang engagement na nangyayari dito. At Patay. nakapatay na naman ng Mineski. Sobrang bilis ng Mineski kahit kami ni Lon naunahan nila sa ano. Oo nga. Kahit kami hindi namin napansin na may pinatay na. At ang paboritong ulam burger, mga kaibigan, Si Dazzle. ay si Dazzle, si Ginoji. Ang lambot lang niya eh. Ang ganda ng ginagawa ng Mineski dito, pitas atras. Oo, at of course, even though nakaka-farm si Kuya Ayu, siya lang yung nakaka-farm. Okay, so sa lahat ng nanonood online, this is EST, the finals of MPGL. At kung hindi nyo lang alam, kahit na simple-simple lang tong laruan natin dito, pero ang nakataya dito pare is 80,000 pesos. Yes, of course. Nakikita natin ngayon both teams dito, mga veterano players from different gaming organizations. At some point, Trike, kailan dapat sumama si AU? Nako, eto na. Sa tingin ko, tama lang yung ginagawa. Oy, nako po, yari kay Kuku. Yari. Nako, mukhang galit na si Kuya Kuku. Oo nga eh, no? Pero network, well, that is to be considered. Kasi kung yung Mipo hindi umaman eh, kalokohan. Pero at some point, feel ko kailangan na responde ng Mipo eh. Tama na muna yung pag-farm. Pero ang problema kasi pare, ang lakas pa rin nung nung capability nilang mag one down yung one down, man down yung play ng Mineski. Parang ganito eh, kung sino yung matrack, goodbye talaga. Oh, yan na naman, oh. Godlike na si Kuya ito, Bash. sabi ko sa'yo, hindi na natin maabutan sa sobrang bilis eh. Ano ba yun? Truck plus sa back. Halos split second lang nila mapapatay yun kasi kasi naka-truck, tapos walrus punch, minus armor, tapos physical damage ng walrus punch. Very effective combi play coming in from Jesse Bash. Oy, mula sa tubig mga kaibigan. Godlike ka pala ha, 658, congratulations. At Ganda. ang masama doon, nakapatay si Kuya Seven. Lipad-lipad lang siya, Kuya. Ang malas naman ni AU, hindi pa nakuha ni Seven. Oo. Ay, nakuha pa ni Seven. Nakuha pa ni Seven, pero nakuha naman na Aegis. Si Jules medyo non-factor sa dalawang games sa kinas ko Hindi siya masyadong bumibitaw dito. Per game 1 siya yung naubusan siya ng lakas. Si Kuko yung bumabanat dito. Actually, nahirapan dito ang TNC. Wala silang sagot sa sa mga galawang Breezy Boys eh. Oh, eto na naman. Uy! Ang kulit ni Owa no? Parang stalker. Mahirap yan pag Track lang kayo sa Facebook. Oo. Track lang. Ito na yung call down ni Jules para sa clips lang. At ito. Uy! Sakit! Medyo kinabahan. Kinabahan mga kapatid. Trike, sa ganitong pagkakataon, nahihirapan ng TNC. Pero ano kaya ang solusyon dito? I think they need to farm. Pero pag nag-farm sila, parang sa Mipo lang lahat eh. Ang problema kasi sa kanila pare, tinamaan sila ng sumpa ng pagiging melee Walang long range sa kanila kundi Queen of Pain. So ang problema, palapit pa lang sila, binabanatan na sila nung Clinks. Sinuntok na sila nung Walrus. Lahat sila paabante no? Lahat sila paabante. Alam mo yun, kahit sobrang macho mo, kung baril kalaban mo, alanganin pa rin yun eh. Anin mo ang kung fu kung may machine gun. Oo, di ba? So ganun nga na nangyayari dito. Right now, grabe look at this oh. Ayan, tingnan natin. Ito na naman, take 2. Take Take 2 mga kaibigan, ito na naman si Kuku. Going for AU, the global silence. And this time, Kuku gets the kill. Yun talaga ang easy Bugatti. Right. Pinag-global niya eh, no? Oo. Si Ring Arrows right click, strafe, letter T yan. Sa pagkakaalam ko 7K MMR eh. Tapos, global. Sige na, global mo na. Right click sa isa. Ang malupit doon, alam mo naliw ako sa play na Patay. Ginawa niyang malevolence niya yung silencer, no? Hindi siya bumili na malevolence, dineso niya agad. Ang pinang-sa-silence niya yung silencer. Tsaka sulit rin sa silencer rin, makakatulong rin yun kasi assist means gold. Sa beta na to, medyo rewarding talaga yung assist at saka yung kills eh. Oo. At nako, ito yung nakakatakot na MI. Best MI pag nakaka-steamroll sila tapos ang dami nilang kills. Pero ito rin yung nakakatakot rin sa MI kasi dyan rin sila natatalo eh. Pagka sobrang lamang. Grabe yung bawas dito ni Kuku, oh. Kita niyo yan, oh, lahat ng binibitaw ni Kuku. Kanya lahat yan. Oo, easy breezy. At ito. Yan yung abangan natin. Kanina pa yung showtime. Oo, showtime.
Pero wala. Actually, ito, parang the Pinoy item to. Paborito ng lahat. Shadow Blade. Tekis na may Shadow Blade. Sige. Ano pangalan mo? Ano mo? Anong pangalan mo, baby boy? John Baby Boy. Oh, yan. Hindi ko naiintindihan. Binabati ko pala si Budoy. Tsaka yung chicks niya. Kung totoong chicks ka niya. So, ito si Bash. Okay, so yun. Nakapamay na. Si Owa. Masyadong jump pack tong laban to. Magpasensya na kayo. Okay lang. Nagkakainitan na magkabilang teams dito. At as we can see, 21-8 is the score. Ang maganda sa TNC, never back down. Oh. No, don't apologize, never back down. Just play the game. At ito, lumabas na ang hotdog. Hinabol yung hotdog. Hindi pwede ang lakas. Ang sakit. High level hotdog ba si Kuya Sluts? High level hotdog nga yata to. Level 4 hotdog yan eh. Naku, ang sakit. But as you can see, mga kaibigan, first item pa lang to ni matagal pa ang cancer. Mukhang makikimo. Trike. Mukhang matagal-tagal pa tong yumaman to si Tihi. Medyo matagal. Matagal pa yan. Tingnan natin kung paano plano. Jesse Vash now on the top lane. I don't think the items of... Okay lang lahat, pero lang yung travel para sa akin. Medyo kulang na sa damage yung mga binili niya. Okay lang yan. Ang mangyayari dito, magiging utility siya just to support bounty hunter. Sino man yung itrack niya, nandun siya, tatravel siya para manggulo. So, mas mahirap sa TNC mag-farm kahit sa sarili nilang gubat with the threat of a bounty hunter. You have a stealthy clinks na may deso, masakit sa ulo. And of course, meron kang bouncing rolling thunder, sabi ni Kuya D, na snow talaga yan. Snowball. With Shadow Blade, Dagger, and Boots of Travel. Lahat yan mobility items, Strike. Talagang parang ang plano nila, lusubin lahat. Ito na naman si Kuko, mga kaibigan, going for AU. At pinanggasan dito, Walrus Punch. At mapapatay ni Kuko. Sobrang sneaky. Mineski playing that upbeat. Isipin mo si Gio, naglaro na lang yata ito ng Clash of Clans eh. Hindi na lumabas dito sa gubat ng Mineski, boy. Kaya silence na lang. Pindutin mo yung global sige, pre status lord. Okay. Parang double perse ang binili niya dito. Gubat-gubat lang. Ano bibili ng double perse? Ayan, gubat-gubat lang tayo dyan. Di ba, Jer? Easy breezy. Bakit 2 perseverance binili niya? Gusto niya eh. Refresher. Refresher na pala yun. Medyo napunta ka pa sa meta ng Dota 1. Hindi, pre, hindi kasi ako bumibili ng refresher pa, mahina lang yun eh. Malakas yun. Oy, tandaan mo nakita ko si Nabi Dendoy. Si Nabi Dendoy, pre, yung kalaban naka-divine. Yung Mongosor ni Kuya Dendy, naka-refresher lang. Inubos, ni-repol 5. Ganong kalupit ang refresher. Ito, pero sa kanya, sulit naman talaga refresher dito kasi double global yan. Baba. Sabi mo, pang may hina yun. Si Dendy nga, nilabanan yung nakadefine. Pinatay niya, 2 Anong hero niya? Mangusor. Magnus. Panoorin niyo yan, pre. Highlights of the day. Grabe si Dendy. Mahusay. Binabati ko pala si Dendy. Hindi pala pang mahina yun. At ito, nako si Owa inahabol dito, pero ito inahabol siya dito. Tingnan natin. Na-heal siya ng Winter Wyvern, pero tingnan natin kung enough. Wala. Alam mo yung nakita mo yung kaibigan mo hinabol na ng mga ng mga White Walkers. Wala nang pag-asa, pre. Pero ito, nagpalit na ng linya si Kuya J. Nakakatamad nga dito. Dito naman muna kami. At yan. Ang sarap ng pasyal ni Gio sa SM Clark. Kanina pa siya paikot-ikot. Paikot-ikot lang, Kuya Eddie. At ito! Oh my goodness! Ayan na! Naku po! Sinapak na naman! He's still alive! Ay, hindi! Ang sakit, namatay ang 4, mga kaibigan. 4 dapat. Naku, si Noji gumugusto pa. Sakto, dating ni Junoji, patay na. Pinagdasalang kaluluwa. I love it. Wala. Ang hirap ng ginagawa ng Mineski dito. Hit and run yung playstyle nila, Masyadong magaling. Maganda nga yung ginawa ni Vash. Yung ginawa ni Vash dito, uncommon yan sa ibang bansa. Pero pag Pinoy land, gana yan. BOT is the way to go. Pitas. BOT pitas. Tsaka, hindi siya natatakot. May coverage eh. Pwede siyang mag snowball out, plus blink out, plus shadow blade out. Pag sinabi niya lang kay tropang Gio na kalaban ng neutral, i-global mo. Tatakbo lang siya. Grabe tong si Gio, talagang walang kalaro eh. Ayan na, mga kaibigan, si Goku naghahanap na rin ng mabubrutas dito every time. Ginawang ulam burger yung TNC, pare. Lamang 24-9. Kanina, lamang na lamang ang TNC. Ngayon naman, lamang na lamang naman ang Mineski. Ako, para sa akin, next game, iba na yung Clinks. Masyadong magaling yung Clinks ni Kuya Kuko. Tama. Actually, hindi naman gagana yung lineup na to. Medyo kapos to. Kung
Kung walang assassin na hero, yung mineskin na si Clinks. Pero nagulat ako kay Kuko, ang laki ng improvement niya. Kasi di ba dati int user lang siya. Ngayon medyo maganda rin siyang gumamit. At ito, hinahabol sila dito. Uy, ang sakit mga okay, pero ito, hinahabol si Owa dito. Na here comes Tihi. Call down is back by Juice. Sumama na siya sa Rumble. Aroy! Patay si Jinoji. Bigla na siya namatay dito. Tihi is going next. Libre pa, Jem. Hindi pinansin. Masyadong mura ang Jem. Sabi ni Kuko, I want tier 3 items, yo. Tier 3 items. At ito si Kuya Jules. At ako hinahabol. Gem of True Sight pinulot na. Patay rin mga kaibigan. Winter Wyvern lumilipad. Game of Thrones ang kuya mo. Pero siya na lang ang natira. Hello. Hello na lang ang nasabi niya. Hi, Pogi. Eto, lapnos to. Masyadong mabigat. Ito, pulado silang lahat. At aakit pa rin sila. Trabaho lang. Walang personal. Grabe si Gio. Sarap ng buhay Facebook muna ako Status Lord. Go team, go team. Go team, I love you. Dito, neutral pa. Yan ang tunay na support, no? Moral support. Actually, hindi nga yata tumawid ng ng kabilang ibayo yung silencer eh. Oo nga, no? Oo. Hindi lumagpas ng hindi natutong lumagpas ng ilog. Hindi lumagpas sa tabing, ayun na naman, ang paborito niya, mga neutral grips. Napakalakas si Kuya G, yung mga kaibigan, sundan nyo ang ganyan yapak. Mag-silencer tayong lahat. Tandaan niya sa pub game, ha? Simple lang ng buhay, tiga global lang talaga no? Oo. 4v5? Actually, ayan ang mga magagandang gawin para hindi magalit si Bebe Girl. Text lang ha. Pre, tandaan nyo. Kung global lang ako, pag sinabi nyo ha. Pag ako naman, pag di ko pa ito napindot, sisihin nyo na lang talaga ako Oo. Pag hindi ko pa ito napindot, ewan ko na lang. Bakit? Kunwari, nag-ano pa siya, ang tawag doon yung orb walk para swabe daw. Wow! That's skill though. Refre na. Refre na. Alam mo, relax sa kusina. Sa isang competitive game, ngayon lang ako nakakita ng support na naka-refre, Midas ng walang moral support nga. Nag-trends pa! Para mas mabilis sa creeps. Napakahusay, Kuya Eddie. At ito. Mas mabilis ko na mauubos ngayon. Baka makatatlong camp na ako. Ayan na, may binili pa akong mantle pang Dagon. Alam mo kung ako yan, ang binili ko una-una. Dagon 5. Dapat, alam mo kung ako, palitan ko yung quelling, yung mantle ng quelling blade. Kasi creeps lang naman kalaban niya kanina pa eh. Uy, ano ka ba? Nagla-last word din si Kuya Gio. Ano ka ba? Baka mag-skill ang newts. Baka natadodge yan, boy. Ay, hindi. Ini-last word niya para hindi para di mag-net. Magbuhay ng skeleton. Beautiful. Strategic. So ito, si Goku medyo sarap ng buhay ni Sarap yung buhay na yun. Naiipit na dito, TNC, hindi nila alam ang gagawin nila. Naipit sila sa Big Brother house. Anytime na lumabas sila, kangkong kernits. 1,300 ang buhay, masyadong malambot. Grabe talaga. Ngayon lang ako nakita ng ganyan laruan yung laruan ni Gio. Gusto ko yung role na yun Kung yung role na yun, kaya ko pa mag-competitive. Kung ganyan actually, abot ako ng TI-10. Kung ganito lang ako, silencer lang. Diba? Relaxing. Binibili ng smoke para ibigay sa Gondar. Gondar, trabaho. Nag-smoke! Eto na, boy! Sasama na, pre! Eto na, palakpakan na natin mga kaibigan. Tumawid na sa tumawid na! This is a total disaster! Nako, ito na, senyales na! This is war. W-A-R. Pipindutin ko na ba? Senyales na mga kaibigan. Saan siya pupunta? Sa newts ng kalaban yata! Easy breezy. Baka may magang dito. Baka magang kayo, Jules, ha? Easy lang kayo. Dito na, mi. Suntukin nyo pa. Anong ginagawa nyo dito? Ewan ko lang kung anong... Sa tingin ko sa newts ng kalaban pupunta talaga yan. Teka lang. Eto na. Teka lang. Ano na? Anyari? Global! What a play! At eto, inaabot sila dito. Ano na? Dito lang tayo, pre. Relaxing. At ako po. Galawang Don, mga kaibigan. Yan mga galawang Don. Naalala ko si Don ng Dreams. So, ito, nakikipagbakbakan. Si Gio, relax! Atake kayo, mga kaibigan. Si General Gio, mga kaibigan. Sinisigurado ang buhay na buhay. Sigurado, Breezy. Ito, malamang wala man lang Creeps na makita siya dito. Nasa dulo siya ng food chain. Alam mo, yung ganyan ng galawang general. Hindi ka susugod sa harap, kumbaga sa army. Sabi niya, refresh. Huwag kayong atras. Babalik na siya sa paborito. Huwag kayong atras. Wala akong TV, ha? Puso tayo dito. Back to the favorite spot, mga kaibigan, sa Manala dito. Binabalatan si Kuko. Wala siya magawa. Nag-global na ako, Kuko. Nakakita siya ng kalaban. Illusion pa, malungkot. Papeso na naman siya sa magandang view, mga kaibigan. Ito, si Kuko nainis na. Aegis ang kuya mo. It's a trap. Nakakita ng kalaban si G. Hindi pa tumama yung skill, mga kaibigan. Ayun, first time. Yummy. Kita nyo.
Tatlo na yung assist ko! Oh, ano ngayon? Ako! Sabi ko na nga ba na ako Iwan si Gio! Ay! Mukha kang neutral, ha? At ayun na, binabalatan na sila dito. Nako, TNC, this can be a comeback mga kaibigan. Tingnan natin. Si Jules, tumatakbo. Kabim! Sabog ang motor! At eto, teka lang ha, Pinoys muna tayo dito. O, Pinoys. Hoy! Easy. Ang ganda naman ng galawan nila dito. At ito, Jesse Vash, tumatakbo dito. T-Heel looking for blood. Pero wala siyang Galawang rebelde, oh, left and right. Oy, pero here comes the net naman. Oh my, what a play! Grabe si Ayo dito. Pero tatakbo si Owa. Here comes the puff. Sunod-sunod na banat at mamamatay si Owa. At apat ang patay sa Mineski dito. Ginoji tinatry i-go ni Vash. Here comes Ayo pero hindi tatamaan ng net. Jesse Vash, makakatakbo doon. What a play coming in. The first action, nakita si Silencer dito, pinagbabanatan ng Mibo at ng Illusion. Kanina ka pa nag-neutral kami, puro hero ang kalaban. Hindi, nabigla kasi siya kasi biglang nag-skill eh. Oo, kasi kanina yung kalaban niya, puro actually, yung high kick clean up lang. pa yun, nag-blinking, nag-curse siya dito. Sipi mo ba naman, walang tinamaan eh. 30 minutes ka, hindi ka ini-skill nung kalaban mo. Biglang nag-skill, medyo maninibago ka talaga doon. Bumili na ng TV para masabing magti-TV. Dapat talaga nag-quelling blade na lang siya eh. Oo. At So ito, let's see, Item AU check now tayo on dito. the top lane as we can see. Uy! Hindi pa tapos to, masyadong, uy! All in! Cavaliers! Mukhang All in. papalag ah. Papalag to, boy! Depende na lang kung sasama na to. Ay nako, ito na naman ang general. Ito na, tingnan mo naman, basag na. All in items. At, Ayun, nagkakabulan doon ah. oo. Medyo hindi ko gusto yung item ng Queen of Pain dito. Sabi ko sa Ang inyo, hirap diba? niya no? Tularan niyo yung Queen of Pain ni Sam H. Huwag dito sa larong to. Ang ganda pa naman ang hype mo kay Sam H. 34 minutes, double null. Pre, paano mo hahypein yan? Pinagbubugbog eh. Naging Sam hype? Sam hype na lang to ah. Alam mo, Trike. Hindi, okay lang kasi napunta kasi yung farm sa iba. Oo, mahirap talaga ang galawang Breezy Boys dito. Pero, si Sludge talaga, simple for simple pero number 1 na naman sa food chain, pare. Wow. Grabe talaga si Sludge sa The Goat. 13-33 ang score so far. And let's see. This is Strike and I'm together with Lon. This is EST. Nandito tayo sa SM Clark, Hello sa inyo Pampanga. lahat. Thank you very much for watching. Ang home ng masarap na tosino. Actually, hindi ba gusto ko lang kumain ng tosino eh. Masarap tosino dito, Kasi pare. kumain kami kanina, mali ang in-order ko, pork chop. Nasa mali. Okay, so ito, tingnan natin. Uy! Kumikinang! Shining Shivering mga kaibigan! Pero ito! Kuko! Oh no! Delikado sila! Na-hex si Kuko! 2 hits to go pero pumapalag! Pero here comes Bash! Nice play dito! Mamapatay din si Sam H! Nagkakagulo na! 7 tumatakbo! Si Gio! Ayan! Humampas ng creeps! What a play! At yun ang sinasabi natin dito. Nako. 3v4 ang bakbakan dito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Si 7 tumatakbo. At hinahabol siya dito. Here comes Bash. Tingnan natin kung hahabutan. 1 hit to go pero nice move by Dazzle. Hindi siya mamamatay. Si Owa humahabol. Heal by Dazzle. Owa can go down. Owa goes down. At nako, pero bukas na ang cage dito ng TNC. At ito, easy breezy lang si Kuya G. At nako, Bash. Pero ito, here comes the buybacks. Mag-buybacks sila dito pero ang problema, basag na sila. At tingnan natin si Tihi, sinasave ni Wyvern dito pero Jules, napopokus dito. Comeback is real mga kaibigan. At tingnan mo si Gio pare ko nasaan? Sneaky! Sneaky Serna. Oh. Yan ang mga moves. Oh, di ba? Captain Sneaky si Gio ah. Captain Sneaky. Dito ako sa likod ng mga building. Oo, Sneaky. Ayan. Malayo mararating dito sa Pero buhay. alam mo, hindi ko medyo sumabla yung MI Tira mo, doon. lakad na pre. Lakad-lakad din. Easy, Sneaky. easy. Alam mo, medyo sumabla yung MI doon eh. Kasi actually, pinahirapan sila ng magagandang grave ni Kuya Noji. Eh kung binanatan na lang ng MI si Noji, tapos na yung boxing, hindi ko alam bakit nila pinagbabanatan yung Cancer Lancer na naka-butterfly, naka-butterfly. Pero nakuha naman nila yung objective nila eh. One barracks to go na Pero lang. you have to give credit kay Noji. Ang ganda ng pinapakita niya dito. Kahit na parang susuko na ang bataan. Ayan na, susuko na ang bataan mga kaibigan. Naubos na ang resources ng TNC. He's still making those unbelievable plays. Alam mo kung ako yan, dininay ko na lang yan eh. But isipin mo si Noji, ang dami niyang kiniklik, di ba? Oh, dito, skill. Eh, kumpara mo naman kay Don Gio. Ayan, ay, walang neutral. Oh, dito tayo. Oh, Instagram muna. Oy, grabe naman, may Okay, sistema. Easy lang talaga ang buhay. Easy lang ang buhay eh. Don Gio is the Simple lang ng dote. Simple.
Meron pa Oy, siyang... pero ito sa baba, Oo, nagkakagulo sa baba pare. Nagkakagulo, AU umahabol dito, delikado si Kuku. Pag tinamaan siya ng net dito, delikado siya. Samage with a scream sa naka-BKB, what a move. Napakahirap talaga. At ito, out of frustration, naglagay na lang ng net. Pero walang na net. Jesse Bash nag-aabot. Oy, dito. Owa Nag-aabot goes si in, Samage. pero blink out mga Oo. kaibigan para kay Samage. Oy! Nako, there's Tinapos na ni Kuku. Kuku, Martin. Nagmamadali ako. At siyempre, chill lang tayo dito mga Chill. kaibigan. Easy. Kung manalo sila ng 70 kyaw, easy 70 kyaw. Relax. Geo's life. At yun na nga. Samantala ito. Uy! Habang lahat nakikipagkulitan natin ito, AU with a Hex. Tingnan natin, ang ganda ng Oh, galaw. the global! What a play by Gio, mga kaibigan! Oh, no! Kuku is dominating in this game and now he's going for 7. Nangyari dun, nahati! Sumabog ang Dragon at mukhang tapos na to pare. Ang Dragon naging... And GG call, palakpakan naman natin ang Mineski. Wow! What a game. And now they're up 2-1 against TNC. Grabe yun, try ka. I think, nagkamali yata sa lineup pick yung yung TNC. Oh, masyado nag-snowball yung... Hindi, nag-snowball lang talaga si Bash eh. Give credit to Bash doon. Ang ganda ng top lane niya, 8-1 siya. Get yung first dagger niya, daming nagulo eh. Actually, ang MVP talaga dun si Gio eh. Nakita Oo. niyo naman yung galawan ni Gio dun. Galawang doon. Oo, galawan. Pero in fairness naman, maganda talaga yung coordination ng lineup ng Mineski doon. At if you would see, medyo, well, hindi ako, okay yung Meepo last pick eh. Pero parang kulang sa vitamina yung Phantom Lancer. Maganda sana yung plano nila, kaya nga lang, nautakan sila eh. Maganda yung early farm nung nung kabila. Sa palagay mo, Try, kung hindi Phantom Lancer yan, kaya nila yung Queen of... Ang problema kasi,